May halong itlog, baboy, hipon. Yung lahat ng taga Malabon, what and where to eat at Malabon. Andito ngayon ang Eat Pilipinas sa Marilao, Bulacan. Meron tayong bisita galing Malabon. Si Professor Nap Dumlao ng University of the East. Sir Nap, pakibati naman yung iyong mga estudyante for the last 40 years na ba? O 30 years? Tanong na yun Or ilang taong ka na gano'n? Nagturo sa as professor sa UP? 38. 38 years. Oh, shout out naman sa lahat ng Sa lahat ng mga UE graduates dyan, warriors. Si Sir Nap ang isa sa mga original na core group ng Eat Pilipinas team. Tapos dinala niya tayo ng ito, Pichi Pichi ni Arnie Dading. Medyo nakain na nila eh. Tagal ko kasi. Ayan May kasamang yan, may kasamang pansit Malabon ni Nanays, pero ito muna. Kasi ako'y taga Malabon. Alam ko kwento nitong si Arnie Dading na to. Ano pa lang high school pa lang high school pa lang ako. Arnie Dading na to. Ito yung isa sa mga pioneer na gumagawa ng Pichi Pichi sa Malabon at isa to kasama to sa mga food tourism ng Malabon. Napakasarap nito. And itong Arnie Dading na to, nagsimula ito sa parang sa bahay lang nila. Pero halos na rin to, siguro kung mga 30 years na rin sigurong gumagawa. Ngayon, pagka nagtanong ka ng Pichi Pichi sa Malabon, ito ang i-recommend sa'yo. Kasama to sa mga listahan ng mga food tourism sa Malabon. Of course, dahil taga Malabon si Sir Nap, si Sir Dumlao, taga Malabon din ako. Pag dumadayo kami ng ibang lugar, ang lagi namin bitbit, walang iba kung hindi itong pansit Malabon. Ito original na pansit Malabon. Kaya alam mo, antik na rin maubos ngayon. Ang tagal ko kasi dumating Pero ito ang original na pansit Malabon galing kay Nanays. Si Nanays, ang kwento naman ni Nanays, si Nanays ang isa sa pinakamasarap gumawa ng pansit Malabon. Nagsimula ang kwento ni Nanays, gumagawa raw siya dati pang pang barkada. Yung pag may darating, magluluto siya hanggang bandang huli, may umorder. So, kada may magpapaluto sa kanya ngayon, nung una, bumibili lang siya. Imbis na bumili siya kay Rosie, siya na nagluluto hanggang sa, kumalat na. Ang hindi ko makalimutan sa kwento ni Nanay, si Nanay patay na yung original. Pero nakakakwentuhan ko siya. Parang tanda na rin natin, Ang kwento ni Nanay, yung kauna-unahang rep nila, umupa na sila sa labas kasi lumalakas. Ang ginamit nila, yung rep nila sa bahay, inilabas nila, dinala nila doon sa pwesto. So, ganun ang pagninegosyo, makikita mo, di ba? Kasi sabi ni Nanay nun, hanggat mare, less expenses muna. Although malakas na yung benta, pero syempre, mahal yung rep, di ba? Ginamit nila yung rep nila, inilagay nila doon. Yun yung isa sa hindi ko makalimutan kwento. Actually, ang original ng pansit Malabon, hindi naman talaga pansit Malabon yan ang tawag. Ang totoong pansit Malabon is pansit luglog. Yung isang pinggan na ganon, uupo ka doon, yung pansit luglog, iluluglog sa mainit na tubig. Pero luto na yon, iluluglog na ganon. Tapos, pag-ahon na ganon, ilalagay sa pinggan, lalagyan ng mga sahog, sauce, everything. Dinapa. Yun na yung pansit luglog. Na later on, katagalan, naging pansit Malabon. Ito, galing kay Nanays to. Ano ba lasa? Natikman nyo na Kayo, mga taga Bulacan kayo talaga Ano lasa? Masarap, di ba? Pero may trivia pa rin ako sa pansit Malabon. Alam nyo ba kung saan nanggagaling ang noodles nito? Kung sino gumagawa ng noodles ng pansit Malabon? Hindi taga Malabon ang may gawa ng noodles ng pansit Malabon. Bulacan. Nanggagaling dito sa Bulacan ang pansit. Pero ang isa sa original na sahog ng pansit Malabon, actually,
tinapa. Tinapa. Bukod sa tinapa, yung talaba. Talaba pala, talaba. Ang daming talaba sa ibabaw May niya. tahong nga yan eh. Hindi. Tahong. Minsan tahong, pero talaba talaga. Kaya laan nangyari, napakaraming na-o-hospital. Tapos, tatandaan ko, sa Luneta may nagtayo. Pansit Malabon. Sa tapat ng ng Luneta mismo, yung, ewan ko kung anong kalye, malaking kalye doon. Kalaw. May restaurant doon na yan ang specialty. Nasa 50 yata yung na-hospital eh. Sarado yung restaurant. Kaya magmula noon, ngayon kung mapapansin mo, pag bumili ka, wala na yung talaba. Ang isa sa sikreto ng Pansit Malabon talaga, taga Malabon ka. Tinapa. Pag walang tinapa, Hindi masarap. matabang lalabas. Dito sa Bulacan, hinahalo, giniling na eh. Totoo, medyo mas masarap. May halong itlog, baboy, hipon. Ang gulay niya is pechay bagyo. Actually, ang wala rin, yung niya nakahalo na, yung tinapa. Ngayon yung chicharon, yung binudbud na chicharon, yung iba hinahalo na rin ngayon eh. Ang wala talaga rito ngayon na inalis na talaba. Pagka nagpunta ka naman dito kay Rosie, isa sa pinakamasarap si Rosie. Ang style kay Rosie naman ngayon, kakain ka. Nakabukod yung Pansit Malabon, nakabukod yung talaba. Hindi ko lang alam kung separate na order yon o kasama. Kaya nga mas mahal eh. Sausawan. And then, meron silang tinatawag na kamatsili. Yung parang pahabang ganun eh. Kamatsili. Yan ang istorya ng Pansit Malabon. Na kung mga taga Malabon, katulad namin, si Sernap Dumlao, alam ang kwento nito. Ayan, masarap. Tapos sasamahan mo ng yung puto ni Hazel. Yung kinain natin puto, kay Hazel naman yon. Kaya sarap ng puto, di ba? Hazel puto. Siguro mga 25 years na rin. 10 pesos isa. Pero napakasarap. Yun ang mga kasama sa food tourism ng Malabon. Sige, magbigay tayo ngayon. Yung lahat ng taga Malabon, what and where to eat at Malabon. Number 1, syempre, Pansit Malabon. Kay Nanays, kay Rosie, and then Arnie Dading, Pichi Pichi, and then Upeng's Kikiam. And then, of course, ang Balsa, 26 years, isa sa pinakamasarap na restaurant sa Malabon. And then, dating naman sa Crispy Pata, wala nang dadaig sa Judy Ann's Crispy Pata. Grabe. And then, Bet Cheesecake Center. Pupunta lang ni Erwan dun. Erwan Yusef, asawa ni Ann Curtis. Nga pala, Dolores Pansit Malabon. Pagdating naman sa kakanin, yung Dolores kakanin. Ang Dolores kakanin, pag nakita nyo ngayon, ang laki na. Alam mo ba yung Dolores kakanin, pagka yung magpapasko, hindi ka makakabili na. Kailangan 1 week before nakabook. Yung Crispy Pata ni Judy Ann's, 1 week before nakabook ka. Wala kang dalang Dolores kakanin. Mahaba ng pila. Nagsimula yan, bahay, kalye, iskinita. Hanggang ngayon, yung iskinita na yung buhay, pag pumasok ka, pero nakasalamin na, pwede pa rin. Doon makikita mo yung gawaan talaga ng Dolores kakanin. Tapos may sumisikat ngayon sa Manapat. Pinuntahan din ni Erwan ng mga vlogger, pagawa ng kare-kare, si Nanay Mayata yun. Tuwing Sabado lang siya nagtitinda. Ang tinda niya kare-kare. Pero meron siyang ilang pirasong tinda na like yung Blue Gordon. Gordon Blue pala. Oo, correct me if I'm wrong. Ngayon, eto na. Tapos na tayo rito sa pagkaing Malabon.